So ayun nga po mga sangkay, mayroon po tayong breaking news ngayon. Si Senator Erwin Tulfo ay bigla pong nagsorry. Okay, ano nga ba ang nangyari mga sangkay? Bakit po itong ating senador? Nagsorry na ngayon, no? Matitigas po ang pahayag nito nakarang araw, kahapon, no, nung Friday, mga sangkay. Matitindi po yung mga binibitawang salita, pero ngayon, mga sangkay, bigla pong lumambot. Aba, nagsorry daw po. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. So, eto nga po mga sangkay ang nangyari. Itong si Erwin Tulfo ay bigla pong nagsorry. Ayan po mga sangkay. Lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan. So, balikan lamang po natin kasi ito yung naganap mga sangkay no, nakaraang araw. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Giit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senator Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Yan sinabi niya, I promise pa eh. Mambira, nangako pa po siya dito. Actually, naabangan ko nga yun eh. Na-excite na pa naman ako dumating yung araw ng Lunes. Kasi Monday daw po eh. May gagawin daw po siya kapag halimbawa, makialam sila Cayetano sa gagawing ng Senate Blue Ribbon Committee na hawak niya, mga sangkay. O di kaya, sila Cayetano ay magsagawa ng kabilang Senate hearing ng Blue Ribbon. Sabi niya, pa-aresto daw po mga sangkay. I promise pa nga daw po, di ba? Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Grabe yung pananakot ni Erwin Tulfo dito, mga sangkay. No, matindi yung pananakot niya. Eto pa. Magpahiring ka. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. No, ipapahuli mga sangkay. Yun yung kanyang sinabi. Pero may mas malala pa, maliban sa pagpapahuli. Ito pa. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwiliuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Grabe, hahatawin yun, guys. Bibit-bitin, kwikwiliuhan. Parang parang si Darak yung datingan eh. Pupunta doon mga sangkay, tapos hahatawin palabas. Ganun ba yun? Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na Okay, so ngayon mga sangkay, ito yung sinabi ni Tulfo, di ba? Kwelyuhan, hahatakin palabas, bibit-bitin palabas. Ngayon, ito na mga sangkay, nagulat po tayo. Sabi niya dito, sa aking mga kapwa senador, tama na ang pagkakawatak-watak. Trabaho na lang tayo. Biglang lumambot, no? Bakit kaya siya lumambot? Kasi ang init na ito, nakaraang araw, mga sangkay talagang sasabog po sa galit eh. Sabi niya dito, humihingi. Sabi ng balita, humihingi ng paumanhin si Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga kapwa senador dahil sa mga naging pahayag niya ukol sa pagpapaaresto, pagkikwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Cayetano at ilang individual palabas ng session hall sa gitna ng tensyon sa Senado nitong mga nakaraang araw.
Aminado si Tulfo na hindi nararapat ang naturang asal para sa isang senador. Kahit paaniyay, bunga ito ng matinding emosyon at hangarin, hindi maantala ang trabaho ng Senado. Ayos din mga sangkay, no? At least marunong po siyang mag-admit sa kanyang pagkakamali. For that, no, ibigay natin yung dito, paghanga kay mali yung kanyang ginawa. Ito, sasabihin na po natin, mali po talaga yung statement na yun para po siyang hindi senador doon. Parang ginagaya po niya si former President Duterte. Duterte, nag-iisa lamang po yun, di ba? Pero at least, humingi po siya ng sorry. No, hindi po tulad ng iba na talagang matitigas ang muka. Humihingi ako ng kapatawaran, sabi dito, no? Sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan, natapos ang sesyon ng hindi umuusad ang mahalagang batas. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo rito. Okay, ngayon, ito, basahin po natin yung kanyang pagsusori. Lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbibitbit kay Senador Cayetano at sa ilang individual papalabas ng session or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Oh, good job, no? Buti mga sangkay, naisipan ni Senator Erwin Tulfo na humingi ng dispensa. Ito, tingnan nga po natin yung kanyang page. Erwin Tulfo. Check lang po natin. Baka Hindi po bagay sa isang senador ang magbigtas ng mga salitang ganyan. ayan. Dapat po ay kagalang-galang tayo kahit hindi tayo nagkakasundo. Ito yung banat ni Guanzon, mga sangkay, kay Erwin Tulfo. Pero at least nag-sorry siya dito. Ayan, ito pala yun, mga sangkay. Ito, basahin natin, buo. Bilang pagkilala sa mataas na institusyon aking kinabibilangan, lubos akong humihingi ng paumanhin sa mga kasamahan sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpaparesto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senador Cayetano at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Hindi po ito dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador, ang mga salitang iyon. Bagaman hindi nararapat sa harap ng publiko ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag nang maantala pa ang trabaho para sa bayan. Gayunpaman, ito ay mali pa rin. Humihingi rin ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan natapos ang sesyon nang hindi umuusad ang mahalagang batas. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mga mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo dito. Kaya nananawagan po ako sa aking mga kapwa-senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak dahil sa labas ng Senado, ilan sa atin ay magbabarkada, magkumare, magkumpare naman. Kaya trabaho na lang tayo. Magbalangkas ng mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad nang walang kinatatakutan at unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pag-atras sa laban. Ito ay ang pagsasama-sama ng ating lakas upang protektahan ang sambayanan. Panahon ito ng pagsubok. Itabi natin ang personal na interes. Ipanalo natin ang Pilipino, magkaisa tayo para sa maibalik ang integridad at tatag ng Senado. Okay, at least walang paninisi dito, no? Pero ang daming tumawa, bakit ganon? Tignan natin. 6,000 yung puro tawa. Uy, pambira talaga ito. Mga DDS to, sigurado. Pero yun na nga po mga sangkay, at least wala po ditong kung anumang pahayag na maanghang pa laban po sa kabilang kampo. Kumbaga, nag-sorry lang po talaga siya, no? Para lang, kumbaga, marami kasi ang bumatikos no nakaraan kasi ang bigat, ang tindi po ng gagawin niya. Biruin mo, magpapa-aresto daw siya, tapos hindi ko alam paano niya papa-aresto yan. Tapos, bibit-bitin niya daw po, hahatakin, kukwelyuhan, no? Papalabas ng Senado. Ganun po katindi, pambira. Well, ano po ang inyong opinion? Sa inyo ba? Approve ba ang pagsusori ni Erwin Tulfo? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube.
Kapag nakita nyo na, saan na ba yun? Ito pala. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.